GM everyone, NK here and welcome back to my channel. So last episode, nagkaroon tayo ng series kung saan pinag-usapan natin ang bawat skills ng bawat sino character class. And for today's episode, we are going to talk about the chest and the rewards na nakuha natin sa arena match. But before we start, don't forget to subscribe para updated ka sa lahat ng Project Sino content natin. Alright, so for today's episode guys, pag-uusapan naman natin ang chest and rewards na nakukuha natin sa arena match. So first things first, kung makikita nyo, meron tayong total of 6 treasure slots. But normally kapag free NFT characters lang yung gamit mo, 3 lang siya. And since we own an NFTs, na-unlock natin up to 6 treasure slots. And ma-unlock mo up to 9 if magdadagdag ka pa ng mga NFT characters. So, makikita natin dito na currently, meron tayong Arena 6 chest na ongoing na binubuksan natin. And ang duration of time nito is 6 hours. Take note guys, mag-vary yung duration of time sa kind of chest na makukuha natin. So, merong mga gold chest, normal chest, ito yung green chest, na mag-vary din yung reward based on the current standing of your team or current standing sa arena. And yun nga, kung titingnan natin, meron tayong total of 2,481 na trophies and qualified tayo for the Arena 6. So, dito natin makikita guys yung current ranking natin and yung mga unlock card na makukuha natin sa mga chest. So, since nandito tayo ngayon sa Arena 6, na-unlock na natin tong mga card na to and merong random chance na makuha natin yung different cards na available dito sa Arena 6. If hindi mo naman kayang maghintay ng 6 hours or gusto mo na talaga makuha yung reward mo, meron kang option kapag kinlik mo yung chest to open now using your Ucoin or etong Master Key. So, merong katatapos lang na event wherein daily login may makukuha ka na 2 Master Key. I think yon sakto, meron pa tayong dalawa. So, let's try to open this one. Ayan, so may nakuha tayong gold. Soulstone. Soulstone is also a necessity dito sa game, no? Kasi ito yung ginagamit natin to upgrade the level of our Xenos. Kuha tayong Dead Poison for Ninja, Repair, Guardian, Breaker skill, Guardian ulit, Ninja skill, Psychic skill, and yun, that's it. So ito yung total of reward na nakuha natin. Okay, so once na-open mo na yan and open na ulit yung mga treasure slots mo, pwede ka na ulit maglaro. So pag nanalo tayo dito guys, may makuha tayo na additional na chest na pwede ulit natin buksan. Currently, ang gamit natin na team composition is Breaker, Psychic, and Ninja. And let's try to win this one para makuha tayo ng panibagong chest. First natin is Raging Flame, tapos Poison Slay. Since may ninja siya, Fireball, para mag-critical. Yan. So, if you're not yet familiar with the skills of each Sino character class, make sure to subscribe on my channel and panoorin mo yung mga previous video natin kung saan pinag-usapan natin yung bawat skill card ng Project Sino character class. Okay, so nag-summon siya, wall. Pwede natin gamitin yung Crush Buster. So, magkakaroon ulit tayo ng panibagong video for the new updates and new skills na nilabas ng Project Sino. Yan, nagkaroon kasi ng maintenance nung nakaraang linggo. And may mga skills na na-balance, may mga skills na na-nerf, may skills na na-buff. And yeah, pag-usapan ulit natin yan sa different episode natin. Currently, turn 8 for energy. Inferno tayo para dito sa second mid lane. And then, Berserk for the Breaker para magamit na natin tong Cyclone. Okay, so I think medyo advantage pa tayo. So need lang natin at least mga survive until turn 6 or 5 yung psychic natin. Yun, so naglabas siya ng Kunoichi.
plan ko na sanang gamitin tong Overcyclone pero mas better tong Torrent Water. And para mas stun yung Guardian niya at saka yung Grappler. And then, Gale. Hopefully mapatay na tong Kunoichi at medyo masakit to. And so, since Gale yung gamit natin, maki-critical din sa Kunoichi. Nag-summon siya ng Cheerdal. Okay. So, Cheerdal, buff yan for the team. Additional damage. So, I think pwede ko na gamitin tong Overcyclone. Dito sa Grappler. Or, wait. Overcyclone na lang. So, turn 5 next. 300 plus ang bawas nun. Yun lang, nag-shield yung Grappler niya. Sana umabot hanggang turn 4 yung Psychic para magamit natin yung Armageddon. Pero ano naman tayo dito? Advantage kasi na-activate na yung passive skill nitong Psychic natin. Okay, nag-perfect wall yung Guardian. So lahat ng damage taunt sa kanya. Pero since hindi naman targeted yung skill na ginamit natin. Uy! Nice. Buti hindi yung Psychic yung tinira niya, no? Okay, Armageddon. Armageddon. Tapos... Rushbuster. So, patay na yung ninja niya dito. So, 300 plus yung bawas nitong Armageddon. Yun. Okay. Medyo advantage pa naman tayo. Yun. Namatay yung Psychic. Seven. Meron tayong 6 energy. Overcyclone. To 400. Tsaka Gale. May additional damage pa gawa ng Berserk. Energy gain, Stone Wall, tsaka Little Archer. So, summon unit yung Little Archer. Pero, yan, patay na siya dito. Alright, so meron tayo nakuha ng total of 21 trophies, isang chest. And then, uy, taas na nakuha natin 42 U-coin. Okay. So, nag-level pa yung battle pass natin. Medyo maganda yung nakuha natin dito. Dahil sakto nag-reset tong U-coin pool. Open lang ulit natin yan. So, makikita nyo pag click nyo yung chest, no? Meron ditong range ng gold coin na makuha mo. And then, number of cards na available dito sa chest na to. Click mo lang yung open and then wait for 6 hours to open. Take note guys, no, what if mapuno mo na tong treasure slots tapos naglalaro ka pa rin? So once mapuno mo na tong treasure slots, basically wala ka nang makukuha na reward after nun. Unless magkaroon ka ulit ng space na treasure slot para makagain ka ulit ng panibagong reward. Pero ako, ang ginagawa ko kapag puno na yung treasure slots ko, naglalaro pa rin ako to practice my team composition at the same time to grind dun sa trophies. Kasi ang goal ko is makapag-hit ng Arena 7 for this additional unlock cards. Okay? So, hindi lang siya parang pag napuno na, stop ka na sa game. Though, option mo naman yun, pero mas better to grind for the trophies para makakuha ka pa or mapataas mo yung arena level mo. So, ayun lang for our episode 5, guys. Thank you for watching. And for our next episode, pag-uusapan natin yung mga balancing updates ng Project Sino regarding sa mga skills ng bawat character class. Thank you guys and don't forget to subscribe para updated ka sa lahat ng Project Sino content natin.